Kausapin po natin ngayon, Office of Civil Defense OIC, Rafi Alejandro. Asek Alejandro, magandang gabi po sa inyo. Yes, good evening. Magandang gabi, Pinky. Alright, over 1 million evacuated daw po dahil kay Juan. Kamusta na po ang kalagayan ng ating mga kababayan? Ongoing po ang ating mga relief operations ngayon, no? Buong araw kasi umabot po sa halos 1.4 million individuals ang apektado dito sa hagupit ng Typhoon Juan. So yun po, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin na support sa mga LGUs natin at yung ating ongoing mga clearing operations, pati na rin po ang ating pagdidistribute ng mga relief goods doon sa mga apektadong lugar. Asek, maaari nyo bang sabihin sa amin ano yung mga areas of concern? Ang ating areas of concern ngayon ay tatlo, no? Catanduanes, itong Aurora for dito naglandfall, and then itong Pangasinan. Tinitingnan po natin talaga yung matinding epekto doon sa kanila. Pwede pong isa-isahin natin kahit saglit lamang. Kanina nakausap na po ng aming kasamahan na si Corina Sanchez, ang governor ng Catanduanes. With regards to the OCD, sir, ano po ang kailangang immediate concern ngayon sa Catanduanes? Ang immediate concern doon ay of course yung pagdadala ng mga emergency shelter assistance and yung mga pag-sustain ng mga relief items. That is aside from the ongoing clearing operations doon sa mga landslide affected areas. So tuloy-tuloy po yan doon sa Catanduanes. What about Aurora, sir? Aurora, ganun din po. Yung importante po yung clearing. Kasi meron po tayong 3 or 4 na munisipyo na reported kaninang umaga na medyo isolated at kiniklear po ang daan doon para makalusot naman yung ating mga relief items doon sa area. And finally, Pangasinan, sir? Pangasinan kasi medyo mataas po ang tubig doon sa area, so we're looking at providing additional shelter materials and yung pag-ayos po ng mga kabahayan doon na nasira nung bagyo. What exactly do you mean, sir, pag sinabi niyo pong medyo mataas po ang tubig doon sa Pangasinan? Nung kagabi kasi, nung hagupit nung bagyong Uwan, ang report po na nakuha natin ay talagang nagkaroon po ng flooding doon sa Pangasinan area. Kaya nagpadala tayo ng mga additional resources doon kaninang umaga po. Isolated areas, you mentioned, Asek, kanina, meron po sa Aurora, hindi ho ba? Any other areas? Wala naman pong isolated na aside from those na i-report natin kaninang umaga. And which are the areas in Aurora, sir? So ito po yung 4 na munisipyo na Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, and Dilasag sa Aurora po. Yung casualty count, Asek, tumaas ho ba? Hindi pa rin po. Nasa 2 pa po ang ating dead casualty as reported, but we are validating 2 more, no? Kaya hindi pa po pumapasok dito. But so far, 2 pa dito sa aming official report as of 6 p.m. But we are looking at the 2 other additional casualties. And what about missing? Missing, wala pong reported missing as of 6 p.m. this afternoon po. Injured, sir? Injured, meron po, 2 lang ang reported sa atin. Okay. Dito po sa Tino, Asek, meron po ba tayong update sa death toll? Sa death toll, ganun pa rin po. As reported niyo kanina, nananatiling 244, no? 224 pa rin ang ating reported death, and yung missing ay ganun pa rin po. Yung missing po, could you give the number again, sir? Dahil medyo mataas pa rin po yung missing eh. Opo, 109 po ang still missing dito sa ating bagyong Tino po. Asek, overall, ano po ang inyong o papaano nyo po maisa sa larawan ang naging kahandaan po ng ating national government and local government dito po kay Juan? Opo, ito pong as evidence nung na halos 1.7 million ang nag-preemptively evacuate dito sa Tino ay successful po tayo in cooperation with the different local government units sa pag-implement ng preemptive actions, no, or activities tulad ng evacuation, mandatory and preemptive evacuation. Kaya nakatulong ito na medyo mababa yung ating casualty rate, and kami po ay natutuwa at of course sa cooperation na rin ng ating mga kababayan na medyo mababa po or halos wala po tayong casualty dito sa Tino.
You mean Juan, sir? Typhoon Juan. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Office of Civil Defense OIC, Rafi Alejandro. Thank you, sir.